This is the reason I won't buy anything expensive from Shopee or any online stores. Let's see. Oh my God. This is just a box of instant noodles shipped from the Shopee warehouse. So they don't have a clue it's just food. I think they assumed it was shoes because the box is as big as a shoebox. Okay naman yung mga noodles, walang sira, walang kagat ng daga sa loob. Once, maybe even twice, I can consider accidental damage. But I think this is already the 5th time or more. Whatever the box is as big as a shoe box, there's always a hole or slash on the side. Shoes, especially sneakers, are some of the most stolen parcels since they're easy to resell. Meron na ba kayong meron na ba kayong na experience sa online shopping na pagdating sa inyo, parang hindi naman masyadong pinag-isipang i-tape yung box? O kaya parang bugbog na bugbog yung box? Or para bang yung mga parcel ay basag na sa loob? Or literally nabuksan yung package? Kami yung nung namin ni Nels, yung yung sabon. Ano ulit yung in-order mo, Han? Kasi dineliver sa atin sabon. Amazon ba yun? In-order niya sa Amazon. Di ko alam, board game ba? Board game. Order siya ng board game sa Amazon to be delivered here in the Philippines. Tapos ang pagdating, ang bigat, napakabigat. As in, napakabigat nung box. Tapos nung binuksan na ni Nels, puro sabon. Dove. Dove yung sabon. Walang board game. Like, puro... iba yung dineliver, as in super, iba't ibang klase ng Dove soap. O, pinamigay na lang namin. Pero yun nga, kapag ba bumibili kayo, kapag ba may gusto kayong bilhin na mahal na item, dumadaan ba kayo sa online shopping or mas gugustuhin yung bilhin yung item sa mall? For example, cellphone, sapatos. Dari, sapatos, alam mo yung size mo. Nakakita ka, mas malamang mas mura sa Shopee, mas mura sa Lazada, mas mura sa TikTok Shop. Pero yung tiwala nyo ba na makakarating sa inyo yung item ng isang, in one piece, kaya nyo bang magtiwala? Kasi kaya naman mura yung mga binibenta sa online shopping is because wala na yung warranty. Or some sellers have warranty. Pero hindi siya katulad ng may babalikan kang store. Kunwari ako, cellphone. Mas mura yung Samsung S26 online kesa sa store. Pero bakit yung decision ko is not go to the store, not order online, but rather, titiisin ko yung mas mahal. At sa shop ko siya bibilin, sa SM ko siya bibilin. Tapos makikita ko parang ang difference is 10,000, ganon. It's because of the warranty. Napakadaling bumalik. For me anything na electronics, kasi may possibility rin kasi na dumating or hindi dumating yung item. Ninakaw, tapos wala na charge na sa'yo, tas ang hassle pang i-refund, ganon. Usually lagi na ako nagre-record ng pagbubukas ng parcel pag electronics or questionable yung source. Medyo marami na rin akong return to sender. Or pag may value is COD. Ayun. Pero merong isang item, ano bang binili kong una na parang medyo kinabahan ako na, hala, darating kaya yun? Tama ba kaya yung item na darating sa akin? Bumili ata ako ng smartwatch. Bumili ako sa Samsung according dun sa Samsung authorized store. Bumili ako ng smartwatch. Higi sa amin ni Nels. Tapos parang sabi ko, sana dumating na yung relo. Sana relo yung dumating. Dalawa yung prayer Sana dumating na yung relo. At sana relo talaga yung dumating.
Kasi paano kung bato, bayad ko na yun via GCash. So, kumbaga parang ayoko na rin kasi minsan nagsi-COD kasi minsan wala rin akong cash or parang, magde-deliver na siya ngayon, hindi pa ako nakakapag-withdraw or hindi ako nakapag-withdraw kahapon, wala akong pambayad sa kanya ngayon. Parang gano'n minsan yung hassle kapag COD. Pero, isa ring way yung COD para maging safe. Kasi kung hindi naman talaga yan yung item or wala akong wala kayong makukuha sa aking pera. 'Di ba? So, sa ano sabi ng comments dito? Balahura mga rider sa inyo. Nakabili ako ng laptop through Shopee. Okay naman dumating. So far, ayun ang pinakamahal ko. Wow! Nahihirapan talaga akong magtiwala pa. Nahihirapan ako magtiwala. Pag excited ako, sa mall na lang. Paano yung excited yellow? Minsan kasi kapag kunwari bibili ka ng something, tas even the box, you treasure the box. Tas makikita mo, may dent yung box, ganun. Same. Bought all my phones from Samsung shop in Shopee and they were good, no damages whatsoever. 3 years ago, hindi pa ganun kakupal ang tao. When po kayo nag-buy? This was way back 2023. 38,000 COD pa. Wow! So far, pinakamahal ko recently is 5 to 10K. Wala naman na nanakaw. OMG. Walang COD paglagpas 30K value. At least that's for Shopee and Lazada. Oh, got this through COD but in COVID times. I don't know if policies had changed. Wow. Oh, RTX 2080? GeForce 2080? Oh, grabe yung presyo. Almost 45,000. I mean, yung hindi ko hinihintay, tipong gusto ko na makuha na agad. Ganun tayo eh, mga excited. Na iba na ata sometime after 2020 if nagawa mo yan. Bumili ako ng laptop worth 40K in 2023 and di available lang COD. My God. Pag laptop kasi, hindi ako pwedeng hindi ko matesting yung laptop. Or hindi pwedeng hindi ko matesting yung phone. Kailangan matesting ko yung phone. Kahit super tempted akong bumili sa website ng Samsung, yung umorder sa kanila kasi may limited colors ng phone. Hindi ko pa rin ginawa. Parang doon pa rin ako sa store. And mas gugustuhin ko talaga yung Saka mahirap din i-deliver yung electronics. Baka masira during delivery. Ay, di ba naglalagay na sila ng yung parang pagbayad ka for security, insurance, mga ganun, pag mga electronics. Diba may mga ganun? Same ako, iPad, action cam, phone. Okay din delivery. Same, MSI laptop binili sa Shopee, goods naman pagdating. Oh. So, parang lang to din no? Hit or miss kung sakaling bato yung darating sa'yo, sabon, or yung mismong in-order mo talaga. Ako kasi mga small items lang talaga din yung in-order ko. Hindi ako talaga umu-order sa mga online kapag mga big items, mga electronics. So, alam mo may kamahalan. Parang doon talaga ako magsistick pa rin ako sa mall. Parang hindi naman ako sa excited parang si Yelo, no? Pero naninigurado lang na maganda yung item na binili ko, gumagana yung item ko, hindi to refurbished, hindi to So, yun lang. In case of delivery ng Data Blitz, sila mismo nagdi-deliver. Data Blitz ba? Kasi kapag umorder ako sa Data Blitz, ipapadala ko dun sa sa SM mismo. Tapos pipick upin ko. Kasi kabady-body ko na rin lang naman yung mga nagbabantay, so okay lang din. Gano. Kasi ganon din yung gagawin din nila, di ba? O orderin din nila para i-deliver sa kanila. Tapos magda-down payment ka na lang. Ganon. Naku, may naalala na naman ako nag-deliver from Data Blitz. Diyos ko. Pero, past is past.